Maraming mga sikat na brand na naglabas ng mga bagong sasakyan gaya ng Toyota at Mitsubishi. Pero may mga sumikat pa pala ng mga bagong sasakyan ngayon na talagang kakaiba ang disenyo, kakaiba ang features na hindi mo maikukumpara sa ilang mga kilalang brand competitor. Ang 5 mga makabagong sasakyan na hindi lang sa forma nito na talagang nakakabali ng liig, kundi sa lahat ng mga katangian na kahit daw ang BYD, Tesla at Ford brand ay walang sinabi. Iisa-isa natin ang kabuang detalye kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Way V9X. Hindi rin ito basta SUV, isa itong full-size luxury off-roader. Ginawa para sa modernong pamilya at adventure seeker. Simulan natin sa disenyo. Matatag, malapad ang design concept nito at may commanding presence din. Ang kanyang bold grille at sharp LED headlights ay nagsasabi agad na hindi ito magpapahuli sa ilang mga brand competitor. Narito ang isang SUV na may prestihiyosong katangian. Sa ilalim ng hood nito matatagpuan ang 2.0 liter turbocharged engine. Matatag at smooth ito at handang humarap sa kahit anong kalsada kahit na may mabibigat na karga. Pinapagana ito ng advanced 4-wheel drive system para sa maximum control sa highway o sa mga magagaspang na terrain. Pagdating sa interior nito, may luxury cabin na abot kamay. May leather seats, ambient lighting at multi-screen infotainment system ang sasalubong sayo. Meron pang heated at ventilated seats. Meron din kasamang massage function at malawak na space para sa bawat pasahero kasama na ang mga kargamento. Hindi lang ito komportable, matatag rin at napakaligtas. Meron kasi itong mga advanced driver assistance system na nagpapanatili sa kaligtasan ng bawat pasahero nito. Meron itong lane assist, adaptive cruise control, blind spot monitoring, rear cross traffic at 360-degree camera view system. Sa kabuuan, ang Way V9X ay hindi lang sasakyan, isa itong luxury fortress sa kalsada na handa sa lungsod o sa adventure sa mga bundok na lugar o kahit pa sa mahahabang biyahe. Bagong-bago lang din sa merkado ang modelong ito na nagre-range sa estimated price mula 2.5 million hanggang 3 million pesos. Ang sunod sa listahan natin ay ang Wuling Starlight L. Hindi naman ito basta van. Isa itong full-size MPV na ginawa para sa pamilya, business at long trips. Sa labas makikita mo agad ang sleek at futuristic na disenyo nito. May malinis na linya, malalaking LED headlights at dynamic grille na nagpapakita ng premium feel kahit sa unang tingin pa lang. Sa loob nito makikita ang isang cabin na sobrang komportable. Medyo spacious o malawak para sa hanggang 7 pasahero at premium ang materyales na ginamit sa mga upuan. May entertainment system gaya ng touchscreen infotainment at USB ports para sa bawat pasahero kasama ang ilang mga connectivity features. Meron din itong climate control para sa tamang temperatura. Hindi lang ito komportable, ligtas rin dahil sa pagkakaroon ng mga advanced safety features nito tulad ng driver assist. Merong ABS, EBD, mga airbags at reversing camera. Kaya kahit mahaba ang biyahe o matindi ang traffic, protektado ang bawat pasahero. Ang nagpapagana sa modelong ito ay ang efficient na makina na may smooth na takbo at eco-friendly pa. Para sa modernong biyahe, itong Wuling ay umaabot sa bilis na 180 km per hour at kumukonsumo ng hanggang sa 12 to 15 km per liter. Isa itong family-friendly, tech-savvy at stylish MPV na handa sa bawat biyahe mo sa lungsod o sa mga lalayong destinasyon. Medyo mura lang ang presyo na umaabot mula sa mahigit 1 milyon hanggang sa 1.4 million pesos. Kia EV5. Ito ang pinaka-inaabangang ding bagong modelo ng Kia para sa first quarter ng 2026 sa Pilipinas. Confirm na ilalabas na ito ng Kia Philippines bilang compact fully electric SUV at isang mas abot kayang EV option na talaga namang magugustuhan rin ng marami. Dahil sa layo ng range o kakayahan nitong umandar bago tuluyang malobat ang isang full charge ng battery nito. Umaabot kasi ng hanggang sa 550 kilometro ang isang charge na kung ilalarawan natin ay kaya nitong bumiyahe mula Manila hanggang Bicol bago tuluyang maubos ang baterya nito sa estimated lang. Gumagamit itong EV5 ng Kia ng isang battery na may 88.1 kilowatts per hour
at may kakayahang gumawa ng hanggang sa 214 to 217 horsepower at 310 Nm ng torque. Kaya nitong umabot sa bilis na 160 to 170 km per hour. Isang bagong EV choice kung naghanap ka ng electric crossover na mas bago ang design kaysa sa EV6 at EV9. Wala pang estimated Philippine price pero maglalaro sa 1.3 million pesos. Ang Jayco EJ6 ay isang fully electric SUV. Ibig sabihin, isang sasakyan na puro kuryente ang pinagmumulan ng lakas at walang tradisyonal na makina na gumagamit ng gasolina. Ito ay inilunsad ngayon sa Pilipinas bilang isang bagong premium electric SUV na may off-road capabilities at modern features para sa urban at outdoor na pagbiyahe. Kaya kung naghahanap ka ng isang SUV car na hindi kumakain ng fuel, pwede pang off-road at may malaking interior capacity. Modern tech features, itong bagong EJ6 ang perpekto para sa iyo. Well, anong meron sa modelong ito? Bakit marami daw ngayon ang tumatangkilik dito? Bukod sa napakabrusko ng datingan, ang modelong ito ay nakakaakit tingnan lalo na sa pamilyar na disenyo nito na talaga namang magugustuhan ng marami. Mukha kasi itong armored vehicle na may makantong hugis, robust front-end design, rugged style ay talaga namang lumalabas na ang pagiging off-road car sa disenyo pa lang ng modelong ito. Ang mga ilaw nito ay kakaiba din na puro naka-LED type na klase. Parang nakabaliktad na L ang headlamp at isang matuwid na hugis ay naman ang likuran taillamp nito. Walang arte masyado ang harap maliban sa brand name na Jayco. May sukat ang gulong nito na 245/55 R19 na perpekto para sa anumang terrain o malulubak na daan. Dahil dito ay mas tumaas din ang ground clearance size na may 200 to 225 mm na naging perpekto rin para makuha nito ang atensyon ng marami na kung saan kahit electric vehicle ito ay kaya pa rin itong sumuong sa matutubig na kalsada. At ang isa sa mahalagang parte nitong sasakyan kung bakit kaya nitong mag-navigate sa off-road condition ay dahil sa matitibay na chassis at suspensions na ikinabit dito. Itong EJ6 ay nakabuo ng isang IMS platform na may unibody construction. Ang unibody setup na ikinabit dito ay mas magaang at mas efficient sa fuel or energy use at nagbibigay pa ng mas stable na ride kasama ang independent suspension setup nito. Ang front suspensions nitong EJ6 ay naka MacPherson strut. Ito ang pinakakaraniwang front suspension sa mga modernong SUV at passenger cars. Nagbibigay ito ng magandang balance, comfort at handling lalo na sa uneven roads o mga rough road. Naka-independent pa ang setup nito na ang ibig sabihin ay mas nasasalo ang mga bumps without transferring too much shock sa cabin. Habang ang rear suspension naman ay naka-multi-link independent suspension. Ang multi-link setup ay mas advanced kumpara sa simpleng torsion beam rear suspension ng ibang mga SUV. Ang maganda rito, nagbibigay ito ng better wheel articulation, mas stable ang handling at mas magandang grip sa uneven terrain. Ito rin ay nakatutulong sa off-road and rough road confidence dahil mas flexible ang pagkilos ng mga gulong nito. Ang mga kombinasyon ng features na yan ay nagiging dahilan kung bakit kaya ng EJ6 na humarap sa light off-road condition gaya ng gravel roads, uneven humps, dirt trails at mga occasion na may tubig sa daan nang hindi masyadong nahihirapan ang chassis at suspensions. At syempre, ang front brake nito ay naka-ventilated disc na nagbibigay ng mas mabilis na pag-cool at mas consistent na performance lalo na sa mabigat o madalas na pagpipreno. At solid disc type naman ang ginamit sa rear brake nito na practical at sapat kasi karamihan sa braking force ay galing naman sa harap. Kaya okay na ang solid disc brake na ikinabit sa likod nito. Well, pagdating naman sa interior, itong bagong EJ6 mga kaibigan ay mayroong mas malaking display screen na may sukat na 15.6 inch touchscreen infotainment system na kung saan sentro ng entertainment at ng ilang mga control nitong sasakyan. Nilagyan din ito ng malaking digital instrument cluster na may sukat na 9.2 inch na nagbibigay ng modernong digital driver display para sa speed, range at driving info. At syempre, hindi rin mawawala sa modelong ito ang mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto.
Bluetooth connectivity features. Maraming USB port para sa madaling koneksyon ng device o pag-charge ng mga gadget. At mayroon din itong voice control features na kung saan boses ang kumukontrol sa ibang mga function nitong sasakyan na malaking tulong lalo na kung nagmamaneho ka. At bukod pa dyan, may kasama rin itong 8 hanggang sa 12 speaker na nagbibigay naman ng mas malakas at maliwanag na tunog sa loob nito. May automatic climate control para sa magandang temperatura sa loob na may kasama ring rear AC ventilator. May rear air quality control din na naglilinis ng hangin at nag-aalis ng masangsang o mababahong hangin sa loob nito. At syempre may kasama pa itong ventilated front seat, isang feature sa upuan ng driver na may air-cooled para hindi mainit sa balat na bagay dito sa Pilipinas lalo na kapag summer. Ang seating capacity nitong Jayco EJ6 ay nasa 5-seater na nakabalot ng premium upholstery at komportabling upuan para sa long drives. May central console armrest, mga cup holders at bottle holders. May wireless phone charger din ito na may 50 watts at nilagyan din ito ng panoramic glass roof. May malaking bintana sa taas para sa mas open feel at meron ding ambient lighting para mas stylish ang interior. Pagdating naman sa convenience at control, nilagyan itong bagong SUV ng multifunctional steering wheel na kung saan makokontrol mo ang ilang mga settings without taking hands off the wheel. Nakakilis entry at push start button na rin ito na mas madali at modernong pagpasok at pag-start ng engine at mayroon ding power windows sa front and rear. Pagdating naman sa space at utility, naifo-fold ang rear seat para mapalaki ang cargo space pag kailangan. May power outlets at accessory socket sa loob para sa device o gamit. May kasama rin itong driver assistance and comfort features gaya na lang ng adaptive cruise control system at 360-degree camera view monitor. Pagdating naman sa safety features, itong Jayco EJ6 ay marami niyan. Meron itong anti-lock braking system o ABS. Meron din itong electronic brake force distribution o EBD at meron pang kasamang brake assist. Nilagyan rin ito ng vehicle stability control na tumutulong para hindi madulas o mawala ng control lalo na sa biglaang liko o mga basang kalsada. May hill start assist din ito para hindi bababa sa reverse kapag pataas o patarik ang mga kalsada. Meron nitong downhill assist control para kontrolado ang pagbaba sa matarik na daan. At syempre meron din itong autonomous emergency braking o AEB. Automatic braking kapag may panganib na banggaan. May forward collision warning din ito o FCW na nag-aalerto kapag may paparating na sasakyan o obstacle. Meron itong lane keeping assist o lane keep warning. Tinutulungan ng features na ito na manatili ang sasakyan sa loob ng linya para hindi makasagi o makamangga ng ilang mga kasabayan lalo na yung mga nag-o-overtaking. May emergency lane keep assist din ito na tumutulong i-correct ang steering kapag lumalabas sa linya itong sasakyan. At ang maganda pa rito mga kaibigan ay nilagyan na rin ito ng rear cross traffic alert o RCTA. Nag-aalerto kung may sasakyan sa likuran habang ikaw ay umaatras. Meron din itong blind spot monitoring system na nag-aalerto rin kung may sasakyan sa mga blind spot na hindi nakikita sa side mirror. Meron din itong traffic jam assist. Magagamit mo naman sa mga masisikip na traffic. Tinutulungan itong kontrolin ang speed at stopping. At pagdating naman sa ilang pang mga safety features nito, lalo na sa interior, marami itong airbags sa front, driver at mga passenger. Meron din itong curtain airbags, side airbags na kung saan poprotekta sa oras ng mga banggaan sa mga pasahero nito sa loob. Meron din itong seatbelt reminder at seatbelt warning na paalala kung hindi naka-seatbelt na sinamahan pa ng parking awareness alerts. May 360-degree panoramic camera din ito. Buong view sa paligid para sa parking at tight spaces. Meron din itong rear view camera para sa likod kapag bumabarena o umaatras ka. Meron din itong rear parking sensors. Magbibip ito kung malapit ka sa obstacle o matatamaan mo na yung mga nasa likod na humaharang pag umaatras ka. Meron din itong door ajar warning
na isang indikasyon kung may pintuan na hindi nakasara ng maayos. Meron pa itong emergency stop signal na nagbiblink ang hazard lights sa mga biglaang preno. Meron pa itong family and child safety. May ISO fixed child seat mounts na secure na anchors para sa mga child seats. Meron din itong child safety locks para hindi madaling mag-open ang rear doors. Meron din itong rear seat belts na tamang seatbelt para sa back passengers. At ang iba pang mga safety alerts nito ay talaga namang mapapakinabangan mo rin, gaya ng crash sensor na nagtitrigger ang lights hazard pagkatapos ng matinding impact. Nilagyan rin ito ng tire pressure monitoring system o TPMS. Nag-aalerto kung mababa ang pressure sa gulong. May kasama na rin itong front and side impact beams, reinforced frames sa mga impact zones. Well, talaga namang nakakabilib itong Jayco EG6 na talaga namang fully compact din sa napakarami, advanced at modernong mga safety features. At higit sa lahat, ang magandang features nito na pwedeng magamit sa kahit anumang klase ng daanan. Ang Jayco EJ6 ay hindi lang basta SUV. Ito ay may comprehensive safety package na moderno at malakihan na ADAS suite. May maraming airbags, stability system, parking aids at child safety technology. Kaya mas confident at secure ka sa city, highway o adventure trips. Ang Jayco EJ6 ay hindi gawa sa Pilipinas o ibang bansa, kundi galing sa China. Ginawa ito sa Chery Automobile sa ilalim ng brand na Jayco at pagkatapos ay ini-import papunta sa Pilipinas at iba't ibang merkado sa buong mundo. Well, dahil nga sa fully electric vehicle ang modelong ito, umaabot sa layo na 421 to 425 kilometro bago tuluyang malobat ang battery nito. Well, gaano naman ito katagal i-charge? Tumatagal daw ng mahigit sa 30 minuto bago mag-full charge o kulang-kulang 1 oras bago ma-full charge. Yan ay napakabilis na sa pagiging fully electric vehicle na klase nito kasi ang iba inaabot pa ng 2 to 3 hours. Well, pagdating naman sa top speed mga kaibigan, itong EJ6 ng Jayco mga kaibigan ay umaabot sa bilis na 150 km per hour. Mabilis na yan kung tutuusin at malayo-layo na rin ang mararating. Sa Pilipinas, available na ito sa 2 klase ng variant na nagkakahalaga sa estimated price mula 1,649,000 pesos hanggang 1,799,000 pesos sa kasalukuyan ngayon. Changan Alsbin. Ang Changan Alsbin ay ang brand loan subcompact sedan sa Pilipinas na tanging nagdadala ng mas mataas na makina ngunit mabibili sa mas mababang presyo lang. Inilabas ito sa Pilipinas noong November 2020 na may 3 variant na pagpipilian at may 2 opsyon sa makina. Ang entry-level na modelo ay nasa anyo ng isang 1.4 liter na may manual transmission habang ang iba pang mga variant nito ay nakakuha naman ng 1.5 liter na makina na may 5-speed DCT. Bilang isang sedan, ito ay may kahusayan sa loob ng kalsada na lang mas maginhawang pagsakay sa pagkakaroon ng mga naka-leather cover na upuan na may sunroof, isang 7-inch infotainment system kasama ang mga rear camera para lamang mapabuti ang pang-araw-araw na pagsakay. Sa external, meron itong halogen type na headlamp at mga naka-LED type na tail lamp, daytime running light at ang makina nito ay 1.4 or 1.5 liter. Sinamahan pa ng 4-cylinder 16-valve dual overhead cam na kayang gumawa ng 99 hanggang sa 106 horsepower at 135 to 145 ng Newton meter ng torque. May fuel tank capacity ito na 40 liters at kumukonsumo ng 18 km per liter. Bukod pa dyan, ang Changan Alsbin ay nakakuha rin ng iba pang mga safety features gaya ng blind spot monitoring, hill start assist control system, tire pressure monitoring at mga parking sensor na may kasamang rear camera, child safety lock at front and side impact beams. Meron pa itong anti-lock braking system o ABS at isang electronic brake force distribution para sa pagpapabuti ng brake procedure. Kasamang matitibay na suspensions nito sa front na naka-MacPherson strut at torsion beam with shock and coil spring na may kasamang stabilizer. Sa bansa, nagkakahalaga ito mula sa estimated price na 650,000 pesos hanggang sa 740,000 pesos.